Hi guys! Welcome back to my YT channel. Kung bago ka lang sa channel ko, ako po si Jackie. So nagsishare po ako ng aking mga experience bilang isang domestic helper o OFW. At ngayon nandito ako sa Riyadh, Saudi Arabia. Magsishare na naman ulit ako ng isang topic na maaaring makatulong sa mga first time na gustong magtrabaho dito sa ibang bansa at gustong makaipon. Ang topic na isi-share ko sa inyo for today's video ay tungkol sa pag-iipon. Kung saan ba mas magandang mag-ipon or maglagay ng pera para makaipon or investment. So, isi-share ko sa inyo guys ang mga experience ko. So, nung nakaraan, nag-share ako ng aking experience sa Pag-ibig MP2 at sa BDO na bangko. Kasi nung first time akong mag-abroad, kung hindi ako nagkakamali, nag-open account ako sa BDO. Kasi dati may kabayan savings sa BDO. 100 lang yung kailangan mong ibigay at saka yung passport mo, pwede ka nang makapag-open account. So, yun ang ginawa namin bago kami umalis, bago kami nag-flight. Hiningi namin yung aming passport sa staff ng agency. Tapos pumunta kami sa BDO at nag-open account kami doon. Nagbayad kami ng 100. Tsaka nagbigay kami ng parang ID picture yata yung hiningi nila. Tapos yung passport namin pinakita namin doon. At saka 100 pesos. Ang ibibigay nila yung ATM card na sa BDO at saka passbook. So yun ang mas maganda kasi may ATM ka na, tsaka may passbook ka. Pero ang experience ko kasi sa bangko is kunti lang kasi yung interest niya. Naghuhulog ako, hindi naman siya every month, pero hinuhulugan ko siya. Tapos nung kauwi na ako dyan sa Pilipinas, galing na ako sa ibang bansa. So nakauwi na ako, pumunta ako sa BDO, kung saan ako nag-open account, tapos pina-update ko siya. Tiningnan ko, yung interest niya, maliit lang talaga yung interest. Siguro nasa mga 4% lang yung interest. Tapos yung pera ko, nakuha ko naman siya, winidraw ko siya lahat. Nag-close account ako nung time na yon kasi nga, parang na-discourage ako kasi sa ilang buwan kong paghuhulog, yun lang yung interest niya, maliit lang. So, nakapag-decide ako na i-close account ko na lang. So, yun yung naging experience ko sa BDO. Kasi may mahigpit na rin yung BDO kasi kailangan mong mag-maintain ng balance sa kanila. Yung sinabi yata nila noon is 10,000 pesos. Kailangan may laman yung account mo ng 10,000 pesos. Tapos, yung interest nila maliit lang. So, yun yung naging experience ko sa pag-savings ko sa BDO noon. So, ang i-share ko naman sa inyo, yung experience ko naman sa Pag-ibig MP2. 2017, kung hindi ako nagkakamali, naghulog ako sa Pag-ibig MP2 kasi nga marami ako nakikitang mga video na naiinganyo ako kasi napanood ko sila na naghuhulog sila sa MP2. Mahilig kasi akong manood ng mga video about sa mga savings, kung paano makaipon, yung mga video na nakaka-inspire, na nakaipon siya ng ganong kalaking halaga. Mahilig akong manood ng mga video na ganon. Kaya naisip ko na mag-try ako na maghulog sa MP2. Tapos, yung hinulog ko sa MP2, hindi siya malakihan. Pero kumita siya. Kumita siya ng, hindi naman masyadong kalakihan din kasi nga yung nahulog ko noon is hindi talaga siya consistent na monthly ako naghuhulog. So, maliit lang din na halaga yung naihulog ko. Tapos nag 5 years na siya nung August yata yun. Pero before siya nag 5 years, winidraw ko siya. Tinerminate ko siya kasi nga nangangailangan ako ng pera noon. Diyan pala ako sa Pilipinas, kinapos ako sa budget. Tapos naisip ko na i-withdraw ko na lang yung aking savings sa MP2 kasi may nakita din ako na video na pwede palang i-withdraw or i-terminate yung savings sa MP2, yung investment sa MP2. So, yun ang ginawa ko. Pumunta ako dun sa
malapit sa amin na Pag-ibig. Tapos nagtanong ako kung pwede bang i-terminate yung aking investment. Sabi nung teller, pwede naman daw, magpasa lang daw ako ng mga requirements na kailangan nila, yung passport ko, katunayan na isa akong OFW, at yung sulat, rason kung bakit ko iti-terminate yung aking savings sa MP2, yung aking investment sa MP2. Yun yung mga hiningi sa akin. Tapos mayroon pa yung iba yata, nakalimutan ko lang kung ano yung mga requirements na ipinasa ko doon. Ang natandaan ko lang, nagpasa ako ng passport. Dalawang valid ID yun. Dalawang valid ID. Isang passport, tsaka isang loyalty card ko sa Pag-ibig. Ipinakita ko din. Tapos, yung sulat na bigay ko, yung sulat na ginawa ko, na rason kung bakit po iti-terminate yung aking investment or savings sa MP2. So, pinasa ko yun sa teller, tapos sabi niya, mag-antay lang ako ng mga ilang weeks. Pagkalipas ng ilang weeks, naka-receive ako ng text galing sa Pag-ibig at sinabi nila na kailangan ko nang pumunta doon sa pinuntahan ko na branch nung nagpasa ako ng mga requirements at i-claim ko na yung aking cheque. I-claim ko na yung aking cheque na binigay nila. Ilang weeks lang ako nag-antay, nag-message agad yung Pag-ibig sa akin na kailangan ko na i-claim yung cheque ko. At pumunta ako agad, tapos pinalitan ko siya doon sa Land Bank. Kasi Land Bank yung nakalagay sa cheque. So, mabilis lang ang proseso. Kailangan mo lang mag-antay ng ilang weeks. Pagkatapos nun, pag nakuha mo na yung cheque, ipapalitan mo na siya sa kung saang bangko nakalagay. Kung saang bangko ang nakalagay doon sa cheque. So, sa akin, Land Bank yun. Pinalitan ko na siya sa Land Bank. Tapos, wala siyang service fee. Na-share ko na dati to sa aking previous na video. Kaya lang gusto kong ma-share ulit para sa mga kababayan ko na gusto makaipon, na gusto nang mag-for good sa Pilipinas. Kasi karamihan sa atin talaga walang ipon. So, isa na ako doon. Pero hindi naman talaga as in na wala akong naipundar. Mayroon naman kahit papano. Pero ibig kong sabihin, para makapag-for good tayo sa Pilipinas, yun yung kailangan nating gawin. Mag-savings tayo sa MP2. Pag-ibig MP2. Hindi ako binabayaran ng Pag-ibig MP2. Hindi ako nag-sponsor sa Pag-ibig MP2. Sinishare ko lang yung aking experience sa pag-i-invest ko or pag-savings ko sa Pag-ibig MP2. While nung savings ako sa BDO, kinumpara ko kasi yung interest ng BDO ko noon at saka sa Pag-ibig MP2 ko. Sa Pag-ibig MP2, kailangan lang 5 years siyang nakalagay doon yung pera mo. Pero in case na magipit ka, maubusan ka ng pera, kailangan mo ng pera, pwede mong i-terminate. Basta pumunta ka lang doon sa Pag-ibig. Tapos ipaliwanag mo lang sa teller na terminate mo yung iyong savings sa MP2. Ibibigay naman nila din. Lahat yun, binigay nila. May bawas nga lang yung interest sa pera ko na nilagay ko doon sa MP2 ko na savings, sa MP2 ko na investment, binawasan lang nila ng kalahati. So, not bad pa rin kasi malaki-laki naman yung interest nila. Well, sa BDO, maliit lang yung interest. Pwede mo siyang i-withdraw kung kailangan mo rin ng pera. Basta nandyan ka lang sa Pilipinas, pwede mo rin siyang i-withdraw. Kaya lang, maliit talaga yung interest niya. So, mas maganda mag-savings ka sa Pag-ibig MP2. Hindi naman siya scam. Marami namang mga video na mapapanood mo na magpapatunay talaga na hindi scam yung Pag-ibig. Tsaka,
Yung hindi scam yung Pag-ibig Impito, at saka government siya, tax-free. Kaya mas maganda mag-invest sa Pag-ibig Impito. Hindi kagaya sa bangko na maliit lang talaga yung interest. Hindi kasi sinasabi nila na yung pera natin sa bangko, ini-invest din nila yan. Kaya yung pag-invest nila, kapag kumita yung ating pera, bibigyan lang tayo ng ilang percent. So, yun lang yung maibibigay sa natin, sa pera natin na nakalagay doon sa kanila. So, kumikita din sila. So, ganun yung patakaran dyan sa mga bangko. Yun yung nalalaman ko na gawa ng taga-bangko, invest din nila yung pera natin. Kaya yung interest sa pera natin, nilalagyan lang nila ng ilang percent. Hindi kagaya sa Pag-ibig Impito na malaki talaga yung interest nila. Annual lang silang maglalagay ng interest sa pera mo, pero kung monthly ka naman naghuhulog, kung continuous kang naghuhulog monthly hanggang 5 years, so malaki-laki din yung makukuha mo na dividend sa kanila or interest ng pera mo sa kanila. Malaki-laki din yung makukuha mo. So, yun yung kailangan talaga natin na paglaanan talaga yung pagsisavings natin. Kailangan natin bayaran yung sarili natin. Kasi sa araw-araw na trabaho natin dito sa ibang bansa, nakakapagod talaga. Lahat ng sakripisyo natin, kailangan nating bayaran. So, yun lang yung may advice ko sa mga first time. Sana makakuha kayo ng idea, sana mapag-isip-isip nyo na kailangan talaga nating mag-savings. Yung mga natin, yung mga utang natin, mababayaran din natin yan. Kasi alam ko naman pag dating natin dito sa abroad, unang-una talaga nating binabayaran yung utang. Pero, hindi naman siya, yung savings sa Pag-ibig Impito, hindi siya kalakihan. 500 pesos, kayang-kaya natin yan. 500 pesos monthly, kayang-kaya natin yan. Kahit gawin nating 1,000 monthly. Kung continuous lang tayong naghuhulog within 5 years. So, magkano na yun? Diba? Malaki-laki na yun. Yun yung savings natin. Tapos, pagdating natin sa Pilipinas, kung halimbawa nagipit tayo, hindi may makukuha tayong pera sa Pag-ibig Impito. So, malaki-laki na rin yung makukuha natin kasi naiipon yung pera natin dun. Hindi gaya sa kung ilagay natin siya sa bangko na maliit lang yung interest. So, parehas lang din naman. Pwede nating makuha yung ating pera sa bangko. Pwede rin nating makuha yung ating pera sa Impito. So, doon na lang tayo sa Pag-ibig Impito. Mas malaki-laki yung interest. Mas malaki yung balik sa atin ng ating pera. So, habang nandyan siya, habang nagtatrabaho tayo dito sa ibang bansa, within 2 years, nagtatrabaho tayo dito. So, maglalagay lang tayo every month, 500 or 1,000. So, not bad na yun. So, yung iba, ibibigay natin sa pamilya natin. Yung iba, pambayad sa utang. May savings tayo. Kasi kung ibibili lang din natin ng damit or kung ano yung mga gusto natin, walang babalik sa atin na interest. Tapos, mauubos lang yung pera natin. Tapos, yung damit, masisira lang din naman. Maluluma. So, yun yung advice ko sa mga first time na gustong magtrabaho dito sa ibang bansa. Kasi kailangan talaga nating bayaran yung ating sarili muna. Bayaran natin ating sarili. Kung sa bangko din naman, maganda din naman sa bangko. Kaya lang yung interest niya, maliit lang kasi. Talagang ipon lang talaga siya. Hindi lalago yung pera natin sa bangko. Pero pag ininvest natin yung sa Pag-ibig Impito, mas malaki-laki yung kikitain natin. Mas malaki yung maitulong sa atin. Kung halimbawa, nagipit tayo tapos may pera tayo na, for example lang, 30,000. O, 30,000, malaki-laki na yung tubo nun. Mas malaki-laki yung maitulong sa'yo. Nangailangan ka ng pera. So, yun yung mas maganda nating gawin kung
di pa natin alam kung paano mag-invest sa Pag-ibig Impito, marami namang mga tutorial na mapapanood natin na mga video na nagtuturo kung paano mag-invest sa Impito, kung ano ang mga requirements. Basta yung na-experience ko lang, sa akin ang ipinasa ko na requirements nung pag-terminate ko sa aking Pag-ibig Impito na savings, yun yung passport ko, yung loyalty card ko, tsaka yung reason ko. Later na nagsasabi ako na doon na kailangan ko i-terminate yung aking savings dahil wala akong trabaho at may kailangan akong bayaran. So, yun yung pinasa ko doon. Within mga siguro 2 weeks, 3 weeks, nakuha ko na yung cheque. So, mabilis lang naman siya. Mabilis lang ang proseso. Kapag natapos na yung mga 3 weeks siguro, yun, nakuha ko siya agad. Tapos pinalitan ko siya agad sa land bank. So, yun lang yung mai-share ko sa inyo guys. Sana makakuha kayo ng idea sa video na to. Gusto ko lang kasi na makaipon tayong mga OFW kasi karamihan kasi sa atin, pabalik-balik na lang tayo dito sa abroad. Yung iba, umabot na ng 9 years, 10 years, 8 years, dahil may pinapaaral, dahil may sinusuportahan na pamilya sa Pilipinas. So, para sa ating sarili, wala talaga. So, kailangan ano din tayo sa ating sarili. Kasi hindi habang buhay na nandito tayo sa abroad. Kahit umabot pa tayo dito ng 10 years, 15 years, uuwi pa rin tayo sa Pilipinas kasi Pilipina tayo eh. Hindi naman tayo taga rito. So, kailangan, ngayon pa lang, kailangan na nating mag-isip-isip, maging wise tayo kung paano tayo makatipid, kung paano tayo makaipon, kung ano yung magiging diskarte natin para makapagpundar tayo sa Pilipinas, para hindi na tayo kailangan na mag-apply ulit sa agency, mag-sacrifice ulit ng pabalik-balik sa agency, magpa-injection ng ilang beses, tutuwad pa tayo sa medical, tapos ilang oras pa ang biyahe papunta ng ibang bansa. Talagang sakripisyo, maraming sakripisyo. Tapos pagdating dito, 2 years na paghihirap, pagtitiis, homesick pa, tapos kailangan mo pang mag-adjust ng talagang matinding adjustment yung kailangan mong gawin kasi nga, syempre, dayo ka lang. Tapos, hindi ka naman taga rito. Nangingibang bansa ka. Sa ano kasi nila, sa tingin kasi nila sa atin. Kahit sabihin pa natin na mabait yung amo natin, may ano talaga sila. May parang kasambahay ka lang, ganyan yung ano nila. Ganyan yung mga na-experience ko. Kahit mabait pa yung amo. Kahit sabihin pa natin na ilang years ka na dyan, mayroon talaga silang, kumbaga mayroong gap talaga ang amo at saka kasambahay. So, hindi naman ano sa atin yun, dahil talaga namang totoo naman talaga na kasambahay. Pero ang ibig kong sabihin, gusto ko lang talaga na makaipon tayo. Yung makauwi tayo sa Pilipinas na may makikita tayong remembrance sa ating pinaghirapan sa araw-araw natin na pagpapakahirap, tapos nag-sacrifice tayo na lumayo sa ating pamilya. Pagbalik natin sa Pilipinas, may makikita tayo na ito yung bunga ng aking sakripisyo sa ibang bansa. Mas maganda sanang ganun. Di yung pauwi na tayo tapos wala pa tayong ipon. Ang nasa atin lang puro resibo. So, parang wala tayong ganang umuwi. Ang naiisip natin, mag-extend na lang kaya ako. Or uuwi ako ng Pilipinas, mag-apply kaya ako ulit. Kasi nga kailangan ko din ang pera, kailangan ko ding magtrabaho ulit. Kasi sa Pilipinas ka magtambay, wala namang income doon. Kasi nga, wala kang naipundar, wala kang naipon sa pinagtrabahuan mo within 2 years, hindi ka nag-ipon ng paunti-unti. So, wala ka talagang mapapala. So, yung pera sa bangko kasi pag, halimbawa, nakaipon ka, 50,000 pesos, mabilis lang kasi maubos yan. Kasi magkano lang yung interest niyan sa 50,000 pesos.
Maliit lang talaga ang interest. Hindi kagaya sa Pag-ibig Impito, kung sa Pag-ibig Impito mo ilalagay yung pera mo, malaki talaga yung interest. Mas malaki yung balik sa atin, mas malaki yung maitutulong sa atin. Kaya yun lang, mas maganda talaga mag-invest tayo sa Pag-ibig Impito. So, hindi sa sinisiraan ko yung mga bangko, pero ang na-experience ko kasi, yun, yung na-experience ko dati, maliit lang talaga yung interest pag nilagay natin yung ating pera sa bangko. So, yun lang guys. Sana nakatulong ako sa inyo at nakakuha kayo ng idea. So, kinukwento ko na naman. So, pagpasensyahan nyo na kung minsan pabalik-balik yung aking mga sinasabi kasi pag nasa harap na talaga ako ng camera, minsan na may mental block ako. So, hindi ko na alam yung sasabihin ko. Pero pag wala ako sa camera, marami ako naiisip. Pero pag nasa camera na ako, minsan nabubulol ako, minsan na mental block na hindi ko na alam yung aking sasabihin. Pero maraming salamat sa inyong panonood sa aking mga video. Sana nakatulong ako sa inyo at kung nagustuhan nyo ang ganitong topic, paki-pindot na lang ang like. Paki-share nyo na rin para makatulong ako sa iba at mag-comment kayo sa baba kung ano pa yung mga tanong nyo about this topic. At huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat sa panonood at sa inyong suporta. God bless sa ating lahat.